Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nag-usap na daw sila ni Digong, yung kanyang ama, at napag-usapan na nila kung anong gagawin kung halimbawa mamatay si Duterte doon sa ICC. Ay kasi inamin din naman ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte ay realidad naman talaga yan eh. Posible naman talagang mamatay doon sa ICC, sa kulungan si Duterte. Ay nag-usap na daw sila ng kanyang ama kung ano ang gagawin at anong plano kung mamatay na doon si Duterte. Ayan ayan sabi ni Sara Duterte, bagamat handa daw sila kung ano man mangyari kay Duterte doon sa ICC, pero siyempre mas gusto niya daw mamatay si Duterte sa Pilipinas. So yan Sara Duterte, gusto sa Pilipinas pumanaw ang ama. 16 months that have been passed since President Duterte was brought here, and still no outcome. Yes. How does it make you feel? Well, we are angry. The moment that he was taken, he was kidnapped from the Philippines, and we are still angry now. But we try to support the process since he is already under the ICC jurisdiction. We try to support it, but of course, as a daughter, as Filipinos, we have feelings about how objective the ICC and the officials, people inside the ICC is about the case, and of course, we feel that there was really an injustice with how he was taken from our country. As a daughter, is there any worries you have if it gets prolonged and dragged on for longer time? Of course, yes. There is always the possibility that he will pass inside the prison, and that is something that I already discussed with President Duterte. That is why he gave his instructions in case he dies in prison. But of course, as a Filipino, as a daughter, we want him to die in Philippine soil. Anything you would like to add up on? Any message you have? Free him now. Free Duterte now. Bring him home. Ang problema kasi diyan, ang problema kasi dito kila Sara Duterte, paano mo aasahan na makakalaya pa yan si Duterte? Inaaway nila ang ICC. Kahapon lang nagsalita siya doon sa harap ng ICC, may rally doon. Nagrally ang mga DDS, binabatikos nila ang ICC. Anong sabi ni Sara Duterte? Ang ICC, tuta yan ni Marcos at saka ni Trillanes. Imaginin mo naman yan. Kaya wala na talagang pag-asa na makalaya si Duterte. Yung sinasabing interim release, wala na yun. Bakit? Inaaway nila ang ICC, sinisiraan nila. Sabi ni Sara Duterte, yung ICC na yan, wala namang kaso na yan. Ang tanging kaso na lang daw natitira niyan si Duterte. Kaya ginagamit daw si Duterte para mapatuloy na may funding pa galing sa mga member states. Pag wala na daw yung kaso kay Duterte, wala na yan. Sabi yan ni Sara. Sabi ni Sara. Ngayon, ang sabi ni Sara, handa daw sila kung sakaling mamatay man si Duterte sa loob ng kulungan. Hindi, totoo naman yun. Siyempre, matanda na si Duterte. Pangalawa, may sakit pa. Posible naman talaga yan na doon na yan mamatay sa ICC. Baka nga hindi matapos ang kaso. Posible yan. Posible yan. Hindi matapos ang kaso, mamatay si Duterte. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Pero kahit mamatay si Duterte, yung kaso doon kila Bato, saka sa iba pang co-perpetrators, magpapatuloy yan. Iba naman yung kaso kay Duterte, iba naman yung kila Bato. Anyway, ang sinasabi ni Sara Duterte, handa na daw sila kung ano man mangyari sa kanilang ama. Tanggap na daw nila yan na isa talaga sa posibilidad ay mamatay si Duterte sa kulungan. Pero siyempre, naghahangad daw sila, darasal daw sila na makauwi naman si Duterte sa Pilipinas
para sa Pilipinas pumanaw. Ay ang problema kasi, gusto nyong ma-release ng ICC si Duterte, pero binabatikos nyo ang ICC. Oh. Kaya hindi mo maintindihan itong sila Sara Duterte, hindi consistent eh. Makikiusap ka sa ICC na i-release si Duterte para doon sa Pilipinas naman ito mamatay. Pagkatapos babatikusin mo ang ICC, ay wala talaga yan. Di ba? Kabunyog mga kaubayan. Gusto ni Sara, sana naman daw, palayain ng ICC si Duterte. Nagdarasal ka pala at nakikiusap ka sa ICC na sana naman pauwiin si Duterte at sa Pilipinas na ito mamatay. Pero binabatikos mo ang ICC, ay di lalong hindi ka pagbibigyan yan. Di ba? Lalong hindi ka pagbibigyan yan. Pero sa totoo lang, itong sinasabi ni Sara na posibleng mamatay si Duterte sa kulungan, posible talaga yan, hindi naman malayo yan. Baka nga hindi matapos niyan ang paglilitis ng kaso. At kung matapos man ang paglilitis ng kaso, sigurado halos yan, makukonvict yan. So pag nakonvict yan, kulong yan sa ICC. Baka dyan na talaga yan mamatay. Mga kabunyog, mga kababayan. Isang realidad yan na dapat talagang pag-isipan din nila Sara. Sabi ni Sara, handa naman sila. Anyway, kaya lang pag may nangyari diyan kay Duterte sa ICC, sigurado gagamitin yan ng mga DDS. Magpapaawa effect yan. O tingnan nyo, namatay na sa dahig sa ICC si Duterte. Hindi man lang dito sa Pilipinas pumanaw. Gagamitin sigurado yan ng mga DDS yung issue na yan. Siyempre para magpaawa. Para magpaawa. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon si Sara nandun pa sa dahig. Kaya lang habang nandun sa hig, ang daming kapalpakan at katangahan na ginagawa si Sara doon. Nagkakalat si Sara ngayon doon sa dahig. Ang una, in-interview tungkol sa Paksilika, hindi niya alam, napahiya tuloy. Pati yung vlogger na nag-interview sa kanya, nagigilty. Parang pinahiya niya ang pangalawang pangulo. Ay wala silang magagawa. Talaga namang hindi alam ni Sara yung Paksilika. Kaya sabi ni Sara, I cannot give comment on that. Yan. Kasi hindi niya nga alam. Yan yung Tapos ano pang mga inaano ni Sara? Kung ano-anong mga sinasabi kontra sa ICC, yun. Yun? Linalagay niya sa alanganin ang kanyang amay. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.